Nagsuot ng white gown ang mother-in-law ko sa kasal namin ng asawa ko dahil akala niya maiinis niya ako. Ang ginawa ko, nagpalit ako ng gown 3 beses para talbugan sila. Hindi ako lumaki na mayaman pero lumaki akong hindi nagpapatalo. Hi, I'm Venture Page. Tawagin niyo na lang akong Queen, 29 years old, tubong Cebu. Pero dahil sa trabaho at asawa ko, nasa Pampanga na ako ngayon. Sobrang hirap talaga ng buhay namin before. Noong grade 6 ako, namatay ang tatay ko dahil sa sakit sa bato. 3 kaming magkakapatid at si mama na lang ang natira para magtaguyod sa amin. Nagtitinda lang ng kakanin sa palengke ang mama ko. Bibingka sa umaga, puto at kutsinta naman sa tanghali. Bata pa lang ako, natuto na akong gumising ng alas 4 ng umaga para tulungan siyang magbalot ng mga paninda. Hindi ako lumaki na may yaya o may driver. Lumaki ako na may dalang bilao at plastic na lalagyan ng kutsinta. Kaya siguro kahit anong hirap, hindi ako madaling matinag. Nag-aral ako ng mabuti. Alam ko sa sarili ko na matalino ako at aangat pa sa buhay. Scholar ako mula high school hanggang college. Tinulungan kasi ako ng mayor namin dati na makapag-aral dahil nakikita niya na may potensyal ako. Nakapagtapos ako na accountancy at sa awa ng Diyos, nakapasok ako sa isang malaking kumpanya sa Clark, Pampanga. Ang layo no, from Cebu to Pampanga. Doon nagsimula ang bagong buhay ko at doon ko rin nakilala ang lalaking nagpapatibok ng puso ko, si Salvador, isang architect. Nagsimula kaming magkakilala nung sinabihan niya ako, Miss, ikaw ba yung may hawak ng huling kape sa coffee machine? Kasi parang kailangan ko yun para mabuhay. Ang corny pero dun nag-start ng lahat. Hindi siya mayabang kahit galing siya sa mayamang pamilya. Mabait siya, sobrang bait. Marunong makinig at higit sa lahat, family-oriented. Pero ang family niya, ibang klase. May restaurant business sila, may trucking business pa. Mayaman, sobra. Malaki ang bahay nila. Maraming sasakyan sa garahe. At yung klase ng pamilya na parang kailangan mong patunayan muna ang halaga mo bago ka tratuhin kapantay nila. Nung una niya akong ipinakilala sa pamilya niya, sobrang kabado ako. Syempre normal lang iyon. Hindi lang ako comfortable kasi biglang nagkukwento siya about sa ex-girlfriend ni Salvador. Si Pam, ex ni Salvador, sabi niya habang hinihiwa ang steak, doktor na ngayon. From a very respectable family, she's beautiful and my class. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi naman sa minamaliit kita ha, sabi niya. Pero ibang level kasi ang hinahanap namin para sa anak namin. Accountancy pero poor family background, right? And you are Bisaya. Sa sinabi niyang yun, kung ibang tao siguro ako, baka napikon na ako at sinampal at pinagbabato ko yung mukha niya. Pero ngumiti lang ako, madami silang bodyguard. Baka pag binato ko siya, maunahan pa nila ako. Hindi ako sumagot. The good thing is, sanay na ako sa ganitong klase ng laban. Maliitin man ako ng mama ni Salvador, hindi ko siya aatrasan. Ipaglalaban ko ang anak niya sa abot ng aking makakaya. Kapag may family gathering nga sila, madalas hindi talaga ako invited. Hindi din pumupunta ang asawa ko sa mga gatherings. Pero makikita ko sa Facebook ng mama niya, nandun ang ex ni Salvador na si Pam. Birthday ng kapatid niya, nandun si Pam. Reunion, nandun si Pam. Christmas dinner, nandun palagi si Pam. Ako, wala. At wala akong pake. Hindi ko pinipilit ang sarili ko sa lugar na ayaw sa akin. Hindi ko rin inaaway si Salvador dahil alam kong nahihirapan din siya sa sitwasyon. 2 years na kami ni Salvador noon at nagpasya siyang mag-propose sa akin sa Pampanga. Hindi ko naisip ang pamilya niya sa oras na yon. Ang naisip ko lang, mahal ko ang taong ito. Kaya nag-yes ako. I said yes. Pero nang malaman iyon ng mama niya, ibang usapan na. In-invite kami sa isang dinner sa bahay nila at diretsahan niyang sinabi kay Salvador, hindi pa huli ang lahat anak. Sigurado ka na ba sa kanya? Ngumiti lang ako. Hindi nila alam, mas matitibay pa ang pinagdaanan ko kaysa sa mga parinig nila. Imbes na si Salvador ang sumagot, ako na. Siguradong sigurado po siya sa akin, ma'am. Hindi na po siya bata. Para kayo ang pumili kung sino ang mahal niya. Hindi na po ito trial balance. Na-audit na namin ang relasyon namin at balance naman. Swerte nga po ang anak niyo sa akin. Long-term investment po ako sa buhay ng anak niyo. Sigurado po ako na hindi lugi ang anak niyo sa akin. Niyakap ako ni Salvador after ko yun sinabi sa mama niya. Nagpakasal kami after 6 months at doon nila ginawa ang pinakabastos na bagay na naranasan ko. Sa mismong wedding namin, pagpasok ng mama ni Salvador sa wedding venue, nakasuot talaga
siya ng puti. Kasama pa niya si Pam na ex ni Salvador. At guess what? Nakaputi din siya, doctor outfit. Halos lahat ng bisita na patingin sa kanila. Siguro inaasahan nila na iiyak ako o magwawala. Magkakaroon ng eksena. Pero imbis na magalit ako, lumapit ako sa kanila. Ngumiti ako at sinabing, ang gaganda po ng suot nyo. Kitang-kita ko sa mukha ng biyanan ko na parang hindi iyon ang inaasahan niyang reaksyon galing sa akin. After ng ceremony, nagpalit ako ng wedding dress. Dahil kung gusto nila ng white gown, sige, trip nila yon eh. Nagpalit ako ng Filipiniana gown. After 2 hours, nagpalit ulit ako ng modern gown. At ang pangatlo, traditional Bisaya dress na pinadala pa ng tita ko galing Cebu. Kung gusto nila ng talbugan, hindi ako magpapakabog. Habang ako nag-i-enjoy sa sarili kong kasal, sila nakaupo lang sa gilid, mukhang galit at mukhang talo. Pero hindi pa rin tumigil ang bruha kong biyanan. May mga parinig pa rin siya. Hanggang sa dumating na kami sa point na hindi na namin siya binibisita at ilang months din na walang contact sa kanila. Ngayon, buntis ako at nalaman na naman ng mother-in-law ko. Sinabi ko sa kanya na hindi niya makikita ang apo niya. Galit na galit siya sa akin at halos every week nagpapadala pa ng gamit ng mga pang-babies. 1 month preggy pa lang ako. Gusto ko lang siya ma-high blood kaya sinabi ko yon. Ipapakita ko naman sa kanya pagdating ng panahon.